Kada simula ng mga panibagong conference sa PBA, may mga players or teams na consistent, meron din naman mga slow burn, at meron din na mga sa simula lang magaling. Today, i-cover natin ang mga strong start ng iba't ibang teams and players sa liga at kung ano ang mga napansin ko sa kanilang mga laro as of late. Pag-uusapan rin natin ang PBA coaching debut ni Coach Jimmy Alapag. Kamusta na kaya ang kanyang unang 3 laro? Malakas naman ba ang bagong import ng Ginebra? Nag-peak na ba ang Rain or Shine? At sino ang kanilang magiging susunod na ide-develop? At SMB na nga ba ang mukhang top dogs para sa conference na to? Lahat ng yan, pag-uusapan natin dito sa episode ng Bakits Explain. Simulan natin ang pasada sa pinakabagong import ng Barangay Ginebra na si Riley Grigsby. Sa loob ng 2 laro with Ginebra, ito ang numbers ni Riley Grigsby. Impressive numbers pero heavily weighted yan dahil sa kanyang very solid debut game with Ginebra kung saan he finished the game with 42 points, 13 rebounds, and 2 steals. He shot quite well from deep kahit na medyo quote-unquote off-night pa nga kasi sa laro when watching it mukhang medyo off-night pa siya pero kita naman na natural shooter talaga siya. He shot 3-4-9 from 3 and 1 out of 4 sa 4. Kind of struggled pero not bad. Pero para sa akin ang pinaka-impressive na part ng laro niya ang kanyang slashing ability. He looked like a natural every time na sumasalaksak siya. Sa 2-pointers, including short jumpers and floaters, Riley Grigsby shot on an impressive 60% shooting from there. Alam niya saan yung gaps ng defense. This is going to be very important kasi this makes him more difficult to guard. Once yung outside shooting niya fully dumating na, mas longer yung closeouts na makukuha niya and mas magkakaroon siya ng drive and kick opportunities papunta sa kanyang mga shooters. Nito mga nakaraang seasons, parang naging identity na ng NLEX Road Warriors maging top seed sa eliminations, sabay malalaglag sa quarterfinals. Ngayon with the new coach leading the team, bago na nga rin ba ang kanilang magiging future? Being led by Jimmy Alapag na fresh from his NBA assistant coaching gig with Sacramento Kings, may mga nabitbit naman kaya si Coach Jimmy? Well, ang sagot ay oo. Pag-usapan natin ang NLEX offense ngayon at kung ano ang mga bago. Ito ang mga plays ng NLEX na nakuha ang aking atensyon. Tara pag-usapan natin. First, napansin ko na mahilig sila sa horns or stack formation to start their offense. Ibig sabihin nito, merong 2 players dito sa may free throw line extended na nag-i-interact to set their spacing. Traditionally, bigs yan. Isang 4, isang 5. Pero ngayon kasi, teams have gotten smarter. Since yung 4 most of the time, ang nagiging role kasi niyan is to occupy the tag sa role. Dahil doon, teams have started to put guards or wings dun sa spot na yon to A, have a better shooter to occupy the tag, B, have a smaller defender be the tag, and C, have more options kasi isa na namang playmaker yan na ilalagay doon sa may wing area. Pwedeng mapuntahan ng bola yon. So in some variations, the horns have evolved into a stack. Makikita natin dito, merong out screen for Shawnee Winston to come out to the wing. Makes Wami Chongson the tagger sa role. And then high ball screen para kay Robert Bolick and JB Bahio dito sa itaas. 2 on the ball kay Bolick, pocket pass sa short roll kay Bahio, and now tignan natin kung sinong nakatag kay Bahio. Si Wami Chongson, a smaller guard. So ayun, inararo ni Bahio right to the basket kasi meron siyang advantage. Basically, the tag doesn't exist kasi anliit. If 4 yan, mas mararamdaman ni Bahio. Pero yun nga yung adjustment Bakit ginagawang mas maliliit yung mga umaangat doon sa may part na yon ng spacing nila. And late na rin yung help from the other corner kasi may shooter na nakapark doon na si Semerad. So 2 points para kay JB Bahio. Dito naman, it's the same play pero pinuntahan naman nila si Winston sa wing. After ng pasa kay Winston, si Bolick diretso set ng screen. So this is a double drag screen for Shawnee Winston. So kagaya sa kanina, merong isang guard na magpe-play off the tag. And yung big is going to dive deep and aggressively to attack the smaller defender sa tag. Dito, si Bolick yung spacer sa senaryo na to. Dahil 2 on the ball kay Winston, si Paraiso dito sa may part na to ng court, had to guard 2. Yung role ng import ng NLEX tsaka yung spot up ni Berto. Pero Terra Firma did a good job here. Pero since si Boli kasi yung nasa taas, nagawa nilang mag-reset into a post-up opportunity for their import na nakapag-set ng deep position in the first place dahil dun sa magandang dive niya to the basket generated by that play.
Sa play naman na to, again, stack formation, pero instead na out for the other guard, they set a Spain pick and roll to generate confusion and gamitin yung spacing or yung shooting ni Robert Bolick rather. In which they did naman for a second or two. Pagkatapos mag-hedge dito ng import ng Terra, medyo nagkaroon ng cross matches. Pero to be fair, Terra Firma played this well. Maganda naging scramble nila dito. Though naging effective naman yung effort ng NLEX to use Bolick's gravity sa stack kasi dito basically 2 versus 1 yan kasi dalawa yung parang nahilan ni Robert Bolick sa itaas. So ngayon may advantage ngayon ng NLEX dito sa ilalim and sa corner. Tama rin naman yung skip pass ni Winston dito pero despite the good defense of Terra Firma, kagaya sa last play, dahil sa initial early offense ng NLEX, nabigyan ng magandang position yung import nila dito sa ilalim. And yan yung importance of having good early offense. Na sa NBA, priority lagi nila yan kasi that generates cross matches and early opportunities for later on, di ba? And finally, this is the classic horns lift action to end the quarter. Makikita natin dito yung dribble drive nakapag-draw ng 2 defenders. And kaya siya lift kasi literal na nililift ni Semera dito yung action to stretch out the defense as much as possible. Contrasting both the dribble drive and the role of Brandon Ramirez. So for NLEX, just like every other team ngayong conference, maaga pa and basically lahat ng takes natin sa channel na to ngayon, medyo overreaction pa pero that's okay. That's the point of enjoying basketball naman. Pero what I can say though, na kung paano maglaro yung NLEX ngayon, parang mas balanced sila, parang mas unpredictable, and parang mas masaya sila panoorin from a fan's perspective. And hindi na yun surprise kasi as of recording this portion of the video, pangalawang NLEX assist per game sa buong conference with 28.3 per game. Naging fun team to watch sila this conference and yung roster ng NLEX mas nagmukhang malalim dahil umiikot ang bola. So let's see if they finally break yung sumpa nila sa quarterfinals this conference. Dahil sa pag-alis si Gian Mamuyak, nagkaroon ng minutes na available sa Rain or Shine. And so far, sa unang 3 laro nila, ang nag-step up ay ang kanilang versatile big man na si Luis Villegas. Si Villegas ilang taon na rin niyang nag-struggle sa kanyang injuries, slowly nakabalik unti-unti previous conferences pero obvious na wala pa sa timing. Pero ngayong conference, iba na ang storya. Parang lumalabas na ulit yung UAAP na Luis Villegas. He looks leaner, so bumalik na yung mobility niya, he's fast, naturally mabilis naman talaga siya and quick, at kaya na niya ulit maglaro bilang 4. Ngayon alongside Aaron Fuller. Kitang-kita natin sa game against Phoenix yung mga entry passes ni Luis Villegas, especially kaya niya mag-stretch ng floor. Isa talaga siyang weapon sa 4 position. Sa 3 laro, nag-average si Villegas ng 22 minutes, nagtala siya ng 9.5 points, 5 rebounds and an assist per game. Pero ang pinakatumatak talaga sa akin ay ang kanyang ever-reliable 3-point shooting kung saan 56% siya so far this conference with more than 2 makes per game. And yung shooting na yun, magandang fit alongside an import like Aaron Fuller. Makikita natin dito, entry pass to Fuller sa poste. Now si Villegas, instead na mag-opposite dunker spot siya, which could also be effective. Ganun ginagawa ng San Miguel kay Junmar usually nung hindi si George King ang 4 nila. Pero dito si Villegas, nag-space out siya sa top of the key, sa kabilang side. And ang nagagawa kasi nun, that creates such a big gap between him and Fuller na kapag si Balungay dito nag-help kay Fuller kung saan ginawa niya, ang layo na ni Balungay kay Villegas. Tapos samahan mo pa ng timely na 45 cut dito ni Clarito to occupy the help para hindi makapag-rotate si Johnson kay Villegas. Open 3-pointer after ng kick out. Sa play naman na to, transition. Ngayon, nire-respeto na ni Balungay yung shooting ni Villegas. Pero dahil naman doon, ang luwag na ng paint para kay Fuller. Nag-early seal si Fuller dito, ang ganda ng entry pass ni Villegas mula from the outside, 2 points para kay Aaron Fuller. And yun yung nakikita kong parang potential ni Luis Villegas. Ang galing niya pang high-low kasi he can shoot, he can play make, and sometimes he can put the ball on the floor. Yes, medyo mahihirapan ng Ross dahil sa injuries and the player leaving for nothing, pero sure naman ako na may iba pang aangat ng laro, lalo na't Yengyao special talaga yan, mag-develop ng mga players. Ang susunod na pag-uusapan natin ay ang San Miguel import na si George King. Kasi simula pa lang ng conference pero it's looking like George King might be the perfect fit import para sa San Miguel Beermen, di ba? Sinong nag-akala? Well, alam naman nating lahat kasi ang San Miguel kapag import conference, di ba? Talagang parang handicap pa sa kanila yan. They always find a way na makakuha ng import na hindi fit. Pasisikipin lang yung driving lane, tatabihan si Junmar sa poste, etc. etc. Pero si George King, ine-enhance niya kasi yung already effective San Miguel game plan. And si George King, sa unang 3 laro niya with San Miguel Beermen, nag-average
nag-average siya ng 36 points, 10 rebounds, 4 assists on 52% field goal shooting. And si George King kasi, small ball 4 siya sa San Miguel Beermen. Pinapaluwag niya yung spacing para kay CJ Perez and kay Junmar Fajardo na by the way ngayon, mukhang parang nag-aala Jason Castro na chill muna sa Elims. Pero going back to George King, si George King kasi marami siyang kayang gawin other than scoring is more than enough para gawing contender sa San Miguel Beermen. And naniniwala ako sa mga nababasa ko sa kung saan na San Miguel ang team to beat this conference.